Sa mga kanyusik, sa punto po ito, mayroon po tayo makakapanayam upang tulungan po tayo sa ating talakayan ngayong Tuesday morning. Kasama po natin ang mental health advocate and psychologist, Dr. Bernadette Monteclaro Manalo. Magandang umaga po, Dr. Babes. Ay, magandang umaga. Charlene, ako ay isang psychiatrist. Psychiatrist. Sorry po, Dr. Babes. Ayan. Doktora, sa panahon po ngayon, hindi pa rin nawawala yung issue ng bullying. At papaano po natin masasabi ang pagkakaiba ng pagbibiro at pambubuli? Ibang usapan kasi yun eh. Ang cyberbullying kasi parang may audience ka. No? So, the bigger, no, the crowd na parang napapahiya ka, that is really affecting doon yung mga kabataan natin, especially alam mo yung pinaka-deeper roots ng kanilang pagkatao. Kapag ito ay inaatake, napakahirap. Opo. Parang since ang mga ang mga kabataan natin, they depended so much on social media. Pero doktora, kasi 'di ba minsan sasabihin binibiro lang naman kita, masyado ka namang sensitive. Papaano masasabi na yung ginagawa sa iyo ng isang tao hindi na biro kundi isa ng pambubuli? Kapag ang biro ay umaatake doon sa self-esteem, sa kanyang pagkatao, sa kanyang sabihin natin personalidad, at wala naman siyang, hindi naman niya kilala or hindi naman niya na-encounter physically and face-to-face, no? Ito ay below the belt na kapag sinasabihan ka ng mga names, no? So, that's a no-no. Dahil nga, Dr. Babes, sa paglaganap ng social media, yung bullying na dati physical or personal na nangyayari na rin po ngayon online. So, ano po ba, Dr. Babes, yung mga epekto sa tao, most especially sa mga kabataan itong cyberbullying? Ang dami kasing mga kabataan natin, no, na kapag nagsa-social media, mas importante yung likes, mas importante yung comments kaysa sa kumain sila or mag-aaral sila, yung kanilang alam mo yung balanse ng araw-araw na buhay ay nawawala. So at lalo na kapag ang happiness mo ay nakadepende na doon sa opinion ng tao, ibig sabihin nun para kang nag-grasp na ng social media. Para ang buhay mo ay nakasalalin nun. Sino yung mga dapat kausapin, Dr. Babes, kung may nambubuli sa'yo online? Bakit mahalaga yung pagre-report dito? Alam mo kasi, cyberbullying is like bullying also in school, no? Talang we are talking about the cyberspace. And ito ay mas malaking malawak na number of people. Ang problema lang natin, hindi naman natin kilala yung nagsa-cyberbullying sa atin. No? So, ang problema, the image, the self-image and the self-esteem of one young person, doon sila nagdi-depend. And this can cause anxiety and depression. Oo. Ngayong generation na ito, Dr. Babes, lumutang po yung konsepto ng mental health. Parang mas nabibigyang halaga yung usapin ng mental health na noon naman ay hindi. Diba? Gaano kahalaga na ito po ay tinitingnan din at tinutugunan ng isang tao? At paano po matitiyak na healthy ang ating pong mental state? Healthy mind, healthy body, importante din ang pag-alaga natin sa katawan natin ay dapat ganun din more so with our minds. Kasi hindi ka makakapag-work, Tardine, if you cannot think clearly. I would like to emphasize also na kapag ikaw ay may nakaranas ng lungkot, ay always remember, hindi ka nag-iisa. Opo. Marami, Dr. Babes, na comment ng ganyan. Nung panahon namin, wala namang ganyan. Bakit ngayong panahon, ang daming nakakaranas ng mga problema sa mental health? Ano pong masasabi ninyo dyan, Dr. Babes? Yung mga comparison ng mga dating generation sa new generation ngayon? Stop the comparison kasi iba't iba yung ating pinagdadaanan. No? Ngayon, ang taas ng technology, ng panahon namin na wala nga Facebook eh. So, iba nandoon, no? Dati bullying in school lang, ngayon cyberbullying na. So, there should be no comparison. Actually, may mga good
good points naman ng isa't isang generation. So, who are we to judge, no? Yes, opo. We should never judge. Kung mayroong pagkakaiba ang millennials at Gen Zs, papaano sila magkakaroon ng connection, Dr. Babes, lalo na sa magulang na millennials at anak na Gen Zs? Kasi minsan, dahil nga sa pagkakaiba ng generation, minsan hindi nagkakaunawaan yung mga magulang at yung anak. Actually, dapat tanggalin natin yung generation gap na yan. Ano? Kasi pagdating naman sa pagsubok, pagdating sa mga pinag-aaralan, sa buhay, ay pare-pareho lang din naman. It just so happen na mas techy ang mga Gen Zs, no? Ang galing-galing nila sa computer and all those stuff. Ang mga millennials, a little bit conservative. But at the same time, ano sila ito yung mga generation na ayaw mo na mag-asawa at gusto nila pets lang. Correct. Dr. Babes, yung ngayong araw po, ang topic namin ay tungkol doon po sa survey ng SWS kung saan lumabas po na yung pera or finances ang isa daw po sa itinuturing na major source ng stress ng mga Pinoy. At ang pagdarasal naman ang nangunguna pong ginagawa ng mga Pinoy para maibsan ang stress. Ano po ba ang pinaka-epektibong paraan na dapat pong gawin kapag tayo po ay nakakaranas ng stress? Actually, prayers kasi is one good solution for us kasi nga we are a religious people. At the same time, di ba, ang ating pananampalataya ay napaka-importante sa atin, siguro dahil sa ating mga ninuno. Actually, prayer is one form of therapy wherein one can use, especially if we have that great faith. However, sa mga taong hindi naniniwala, ito ay parang hindi siya acceptable. So, we have to be choosy, no? Kung we impose religion or not. Kasi hindi naman lahat makakapag-simulate ng tinatawag na goodness, no? What other ways, Dr. Babes, na po pwedeng maging outlet para maibsan po yung stress ng mga Pinoy, ng mga tao? Alam mo ba na ang pagchichismis ay isang form of therapy sa mga Pinoy? Opo, no? Kumbaga parang kapag may kausap ka, Dr. Babes, na nawawala yung stress mo. Yes, ay isang bagay where minsan nawawala, no? Joking aside, no? Mahilig kasi tayo sa mga teleseries, sa mga Korean telenovelas that can actually help you get out, no, of the zone of sadness or depression. However, we cannot rely on that, no, and talking to people who had more knowledge about life. So it could be your elders, could be your parents. But aside from that, kung hindi pa rin ka okay, then you should really seek consult na kasi walang timeline At times, bigla lang magkaroon ng trigger at pwede ka magkaroon ng depression. Opo. Doc, ano yung mga signs na kailangan mo nang mag-seek ng professional help? Ang mga signs ay unang-una, nag-iiba yung kanilang ugali. Not the usual happy, jolly person. Hindi sila nakakapag-function or hindi sila nakakapag-work. Hindi nakakapag-school, no? Parang palagi na lang umiiyak at kahit sabihin mo na wala naman reasons, no, for them to cry. Pero parang yung scenario sobrang gloomy, no? The Gen Zs describe it as dark, no? And gloomy, na parang walang ilaw. So, usually they would create also colors of gray and black, no? Lungkot na yan. Now, ang delikado kasi if you think you are alone. Yes. Kasi ang magmumukha, mag-isolate ka, at all the while pala, nagkakaroon ng mga suicidal thoughts, which is very, very pathologic of depression. Dok, dahil po sa mga ganitong nangyayari sa ating kapaligiran, ano na lang po yung mensahe po ninyo sa publiko na maibibigay po ninyo? Ay, tuloy ang buhay kapag may pinagdadaanan. Importante dito, hayaan mo na dumaan siya, pero at the same time, seek help na immediately kasi may solution naman never think na dahil sa stigma, nakakahiya kasi hindi naman nakakahiya magkaroon
ng depression. Sakit kasi siya eh. Mm-mm. Parang hypertension na kailangan gamutin. So, sana ganun ang ating mind thinking, no? Na ang depression ay nagagamot. Importante lang na huwag mahiya na magpagamot. Doc, baka meron po kayong clinic or contact numbers na maaari pong kung po saan kayo maaaring maabot ng ating mga listener na gusto pong magpakonsulta sa inyo. Yan ako sa tabi-tabi. Sige. St. Brooks Medical Center, both Global and Quezon City, at Providence, at the Medical City Clerk. So JBL also sa San Fernando, Pampanga. So, tara, usap tayo. Thank you po, Dr. Babes, sa pagbibigay po ng oras sa amin ngayong Tuesday morning. Ingat po kayo. Ayan. Nakasama po natin ang mental health advocate and psychiatrist, Dr. Bernadette Monteclaro Manalo. So, yung mga kanyusik, kung mayroon po kayong pinagdaraanan, mayroon po mga problema na sa tingin po ninyo ay kung kailangan po ninyo ng professional help, ayan, nandiyan po si Dr. Bernadette Monteclaro Manalo. Maaari po ninyong puntahan para po kayo ay magpakonsulta o kaya ay syempre sa inyong family, no? Huwag po kayong mahihiyang mag-open up kung halimbawa yung inyo po mga pinagdaraanan ay hindi nyo na talaga kayang sarilinin. Minsan, mahirap din kasi mga kanyusik yung sinusolo lang natin yung ating mga pinagdaraanan. Kayong kailangan pala natin ng masasabihan.